land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 2020, March 15, 2020, and to end on April 14, 2020. Simula na magdeklara ang Pangulong Duterte ng total lockdown, maraming mga kaganapan sa Pilipinas ang talaga naman nagpabago sa takbo ng buhay ng mga Pilipino. Marami ang sumang-ayon at may ilan din namang hindi pabor sa desisyong ito. Sa kabilang banda, ang pakikipaglaban sa nasabing coronavirus or COVID-19 ay patuloy na sinusuong at tinatanggap ng ilang miyembro ng lipunan. Miyembro sa kasalukuyan na siyang tinatawag na mga frontliners. Bakit nga ba frontliners? Kung hihimayin natin ang salita, ito ay hinango sa salitang frontline. Frontline na ang kahulugan sa isang digmaan ay ang parte ng militar kung saan sila ang nasa pinakaunahang pwesto na malapit sa kalaban. Literal. Oo, literal. Kung sa laro, sila ay maihahalin tulad ng mga pawns sa chess. Or kung totoong gera ang nais mo, ay sinong hindi makakalimot sa D-Day ng World War II, na kung saan libu-libong allied forces ng Amerika, Britain, Canada at France ang nagpakabayani at sumugal ng kanilang buhay sa Normandy. Kung i-a-apply ito sa buhay ng pakikipagsagupa natin sa COVID, ang COVID ang pangunahing kalaban. Sino nga ba ang mangunguna para labanan sila? Hindi. Siyempre. Sa aking opinyon, ang mga frontliner ay sino mang maituturing na miyembro ng lipunan na may maiaambag, may tutulong upang maibsan, mapuksa o maiwasan ang pagkalat ng nasabing COVID-19. Sila ang mga taong maituturing na bayani sa krisis at pandemyang ito. Panatang mapanatili at matugunan lamang ang maayos na pamumuhay ng bawat isa. Sino nga ba sila? Mga empleyado na nagbibigay ng serbisyong pangseguridad. Mga empleyadong nagbibigay ng serbisyong totoo, panig ba ng local government unit or non-government organization. Mga empleyadong patuloy na humahanap ng lunas at paraan para mapuksa ang naturang virus. Mga empleyadong nagbibigay serbisyo para patuloy kang mabuhay ng payapa sa kabila ng problemang kinahaharap mo. At higit sa lahat ay ang mga empleyadong nagbibigay ng serbisyong medikal. Sa ngayon, mas kilala ang salitang frontliners sa mga medical practitioners, allied health professional, or sinumang personnel na related sa medical field. Kapag tinanong mo ang karaniwang Pinoy, sino ba ang mga frontliners na alam mo at kilala mo sa ospital? May mga kilala ring media outlet na nalilito pa rin hanggang ngayon kung sino nga ba ang ilan sa mga miyembro ng mga nasabing frontliners. Kung kaya't maraming ibang allied healthcare professional ang nagtatampo at nagagalit dahil maraming mga Pinoy ang hindi sila kinikilala o kinukonsiderang frontliner. Mas uminit ang issue na ito na magsimula o magpanukala ang ibang malls sa Pilipinas ng privileged express lane para sa mga frontliners. Ang problema, marami pa rin mga empleyado ng mga mall na ito ang hindi aware kung sino ba ang ikukonsidera nila para mabigyan ng pribilehiyong ito. Nakakalungkot lamang isipin na may kakulangan sa kaalaman ang ibang Pilipino hinggil rito. Bilang boses ng mga Philippine Radiologic Technologists sa buong mundo, nais kong ibigay ang mga kaalaman na nakapaloob sa kung sino nga ba kami. Sino ba ang mga RadTech or Radiologic Technologists? Laking respeto sa mga doktor sa lahat ng aspeto ng pag-aaral, nurses, sa mga medical technologists, pharmacists, physical therapists, respiratory therapists, midwives at marami pang iba. Sila ang iilan sa mga katuwang namin sa trabaho pagdating sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa lipunan, lalo't higit sa pakikipaglaban sa COVID-19. Sa kabilang banda, kaming mga radiologic technologists tulad ng mga nurses at iba pang allied health professional ay nag-aaral at nagsikap din ng 4 na taon
Masasabi kong hindi rin biro ang pinagdadaanan ng bawat radtech sa kanyang landas para lamang makamit ang inaasam na pangarap. Kailangan niya ring aralin ang iba't ibang sangay ng pag-aaral sa mundo ng radiologic technology. Matapos nito ay kailangan din naming sumailalim sa taunang pagsusulit upang magkaroon ng lisensya para legal na makapagtrabaho sa bansang Pilipinas. Rank number 2 sa Radiologic Technologist Licensure Examinations ang 20 anyos na binatang taga Cotabato City mula po sa mahigit 4,000 kumuha ng licensure exams. Panalo to, kapamilya! Sa ngayon, mayroong tinatayang 22,987 radtech at 9,516 X-ray technologists sa buong Pilipinas. Tulad ng karamihang nurses, mas pinipili ng iilang radiologic technologists na magtrabaho sa ibang bansa sa parehas na kadahilanan. Ito ay kakulangan sa suporta at sahod na ipinibigay, mapapribado man o pampublikong sektor. Bakit nga naman mamamalagi pa sa sariling atin kung malaki ang natatanggap na sahod sa ibang bansa na umaabot karaniwan ng 50 to 200,000 pesos kada buwan? Ano ba ang ginagawa ng mga radiologic technologists? Ano ba ang aming gampanin sa loob ng bawat paggamutan? Ayon sa Republic Act 7431 na naaprubahan noong April 1992, ang mga radiologic technologists ay ang mga profesional na kumukuha ng imahe ng loob at labas ng iba't ibang parte ng katawan ng tao sa pamamagitan ng radiation. Hindi lang sa pagbibigay ng mga imahe o litrato, ang ibang mga radtech ay katuwang din ng mga doktor sa pagpaplano ng tamang paggamot sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Makikita mo kami sa X-ray department, sa CT scan department, sa MRI department, sa ultrasound department, sa cath lab, sa nuclear medicine department, at sa radiation therapy department. Minsan makikita mo din kami sa loob ng mga pagamutan ng mga hayop. O diba? Hindi lang kami sa pagamutan ng mga tao. Maging sa hayop din ay makikita mo kami. Kami ang mga tao sa likod ng pagpapatakbo ng mga makinang ito. Mabigyan ka lamang ng serbisyong kinakailangan mo para makita ang kaloob-looban ng iyong katawan. Oo, kami yung mga tao na nagpapaliwanag at nagbibigay sa iyo ng malinaw na instruction tungkol sa kung anumang procedure na meron ka. Kami yung makikita mo sa ilalim ng resulta ng karaniwang chest x-ray mo. Kami yung nagtatanong kung buntis ka ba bago sumailalim sa naturang x-ray procedure. Ito ay para maprotektahan ang sanggol sa sinapupunan mo. Kami yung sa kabilang banda ay hindi masyadong kilala ng karamihan kahit na mataas ang risk namin na ma-expose sa iba't ibang uri ng sakit. Dahil may mga pagkakataon na may close or direct contact kami sa mga pasyente. Kung pag-uusapan natin ng pakikipaglaban ng mga radtech sa COVID-19, masasabi kong marapat lang na ituring kaming frontliner. Hindi bilang pagmamayabang o pagmamalaki na parte kami ng medical field. O para sa pribilehiyo na makukuha namin sa express lane. Para bida kami. Para feeling essentials kami. Hindi, nagkakamali ka. Sinasabi ko ito bilang pagpupugay sa mga kabaro kong buong pusong nagtatrabaho at ginagampanan ang kanilang tungkulin na makapagbigay ng larawan ng mga pasyenteng carrier ng COVID-19. Ilan sa mga kabaro ko ngayon ay tinamaan na din ng virus na ito. Ang ilan ay lumalaban at nagpapagaling. Ang ilan ay patuloy na nakarecover. Frontliner ang tawag ko sa kanila bilang isang salita na may kahulugang pagpupugay. Dahil handa nilang harapin ang virus ng walang takot, magampanan lamang ang kanilang mga trabaho. Frontliner hindi bilang pagpapasikat o karapatan na magagamit para ungusan ng kapwa niya Pilipino. Sa mga kapwa ko frontliner, patuloy lang ang laban. Mag-iingat kayong lahat. Sana sa mga susunod na araw ay kilalanin ng bawat Pinoy ang salitang radiologic technologist, hindi bilang tagagawa ng radyo, kundi bilang mga profesional na kabilang sa allied health professional.